Nagtunugan ang kanang kamay ni Yuan dahil sa lakas ng kamao na kanyang sinalo. Hindi naman makapaniwala ang Fist Lord sa ginawang ito ni Yuan. Nagawa nga raw nitong mapigilan ang kanyang pag-atake kahit na napakalapit ng kanilang distansya. Napapaisip ang Fist Lord kung paano nga raw ito nagawa ni Yuan at kung nasaan na raw ang espada na hawak nito sa kanyang kanang kamay. Sinamantala ni Yuan ang pag-iisip ng Fist Lord at pinadaloy ang kapangyarihan ng Dark Divine Crystal na nasa kanyang kanang kamay patungo sa kanyang katawan, hanggang sa pinadaloy niya ito sa kanyang kaliwang kamay na siyang may hawak ng kanyang espada. Agad na inatake ni Yuan ang Fist Lord sa dibdib nito gamit ang kanyang espada na Edge of Nightfall. Nasundan ng mga mata ng Fist Lord ang gagawing pag-atake ni Yuan ngunit hindi na ito nakaiwas dahil sa pagkakahawak ni Yuan sa kanyang kamao. Nagkaroon ng dugo ang dibdib ng Fist Lord dahil sa sugat na iniwan ng pag-atake ni Yuan. Sa sobrang pagod at panghihina ay napabitaw na si Yuan sa kamao ng Fist Lord. Hindi na niya maigalaw ang kanyang kanang kamay dahil sa pagkabali at pagkalumpo nito. Hinawakan ng Fist Lord ang kanyang dibdib at naisip na hindi nga raw siya makapaniwala na magagawa siyang masugatan sa pakikipaglaban niyang ito sa isang player. Habang pinagmamasdan ang dugo sa kanyang kamay ay bigla itong napatawa. Ang unang mali niyang araw ay binigyan niya ito ng pagkakataon na atakihin siya sa kanyang dibdib. Kung magpapatuloy pa nga raw sila ay siya na nga raw ang mananalo sa labanan nilang ito, pero hindi nga raw ito isang normal na laban kundi isa itong pagsubok. Naisip niya na kailangan nga lang daw ni Yuan ng mas mahabang oras. At kung mas mataas ang level at stats nito ay malamang daw ay iba ang naging kinahinatnan ng kanilang naging laban. Ibinaba ng Fist Lord ang kamao nito para sumuko at sinabing siya raw ang natalo. Kasunod noon ay nakatanggap si Yuan ng notification na nagbigay na raw ng hudyat ang Fist Lord na si Pang Beiclim ng kanyang pagkatalo. Nagulat naman ang mga manunood sa naging kinalabasan ng labanan. Hindi sila makapaniwala na magpapahayag ng pagkatalo ang kanilang Fist Lord. Nakakamangha nga rin daw ang lakas na ipinakita ni Yuan laban sa isang ranker. Parang isang himala nga raw ang nangyaring ito. Habang pinagmamasdan ng Sword Lord ang dalawang naglaban ay naisip niya na isa nga itong himala at nasa binatang ito nga raw ang lahat ng katangian. Sinabi ng Spear Lord at Dao Lord na wala raw sa rules ang ginawang pagsuko ng Fist Lord. Sinabi naman ng Sword Lord na mali raw ang mga ito, naroon lang daw sila para mag-observe. Maging ang kanilang Heavenly Demon daw ay nanonood din sa nangyaring labanang ito. Napabuntong hininga si Yuan nang matanggap niya ang notification na perpekto raw niyang natapos ang pangalawang pagsubok ng Heavenly Demonic Cult. At matatanggap raw niya ang skill na Heavenly Demon Spirit. Kinahapunan ay nagkaroon ng pagpupulong ang apat na Heavenly Lord. Nagtanong ang Spear Lord kung ayos lang ba raw na hayaan nila ito. Napakarami raw miyembro na kasama ang kani-kanilang mga ina ang nagtungo papuntang Martial Arts Library upang mahanap rin ang Heavenly Demon Spirit. Sumagot naman ang Sword Lord na ayos lang daw ito, may rason daw siguro kung bakit nasa low-rank martial arts section ang paraan upang makuha ang Heavenly Demon Spirit. Sa unang tingin daw ay walang pinagkaiba ang Heavenly Demon Spirit sa isang normal na breeding at cultivation technique. Ilan daw kaya sa palagay ng mga ito ang may kakayahan na makita ang Heavenly Demon Spirit sa pamamagitan ng pagbasa, at kung sino pa raw ang may kakayahan na pag-aralan ang skill na ito. Nakumbinsi naman ang Dao Lord sa ipinahayag ng Sword Lord, isa nga rin daw palang pagsubok ang paghahanap at pag-aaral nito. Sumagot naman ang Sword Lord ng ganoon na nga, kaya wag daw mahihiya ang Fist Lord na si Pang Beiclim sa nangyari. Sino ba raw ang mag-aakala na magagawang mahanap at maaral ni Yuan ang Heavenly Demon Spirit sa loob lang ng ibinigay nilang 3 buwan? Napangiti naman ang Fist Lord sa kanyang narinig, bakit naman daw siya mahihiya? Tumawa ito ng tumawa ng napakalakas, naguguluhan naman ang Dao Lord at Spear Lord sa naging reaksyon nito. Naalala niya na sa sitwasyon noon ni Yuan ay nagawa pa nitong makaisip ng paraan at nakakuha pa ng tamang pagkakataon para makaatake. Sinabi ng Fist Lord na sigurado raw siya na darating ang araw na magiging isang high ranker si Yuan. Malaki rin daw ang posibilidad na malalampasan pa nito ang kanilang Heavenly Demon. Ito na nga raw ang pinakamasaya niyang naging laban. Sinabi ng Dao Lord na nakakapagsalita pa nga raw ng kalapastanganan ang Fist Lord ng walang pag-iingat.
Sinabi naman ng Spear Lord na sino ba raw ang magsasabi na ganito ang itsura ng isang talunan kapag nakita nila ngayon ang Fist Lord. Tumawa lang ng tumawa ang Fist Lord at sinabi sa dalawa na subukan rin daw ng mga ito na labanan si Yuan. Magiging isang karangalan daw para sa mga ito na makalaban ang kanilang magiging Heavenly Demon sa hinaharap. Sinabihan naman ng Dao Lord at Spear Lord si Pang Bei Klim na napakaingay raw nito. Habang nag-aasaran ang tatlong Heavenly Lord ay naisip ng Sword Lord na malapit na nga raw ang oras para tawagin si Yuan ng kanilang Heavenly Demon. Sa loob ng isang kwarto ay nakahigang tinitingnan ni Yuan ang kanyang stats. Sa sandaling ito ay mayroon na siyang 78 stat points sa kanyang arcane power. Naisip ni Yuan na sayang nga raw at hindi pa umabot sa 3 digits ang kanyang arcane power. Napakababaw nga raw ng nagawa niyang sugat sa dibdib ng Fist Lord. Kung hindi nga raw nagpahayag ng pagkatalo ang Fist Lord ay sigurado raw siya na siya ang matatalo. Ginamit niya nga raw ang kanyang kaliwang kamay pagkatapos niyang saluhin ng kanyang kanang kamay ang kamao ng Fist Lord, pero hindi lang daw ito diferensya sa lakas, kailangan niya nga raw ng kapangyarihan na hihigit pa sa lakas para magawa niyang makasabay sa pakikipaglaban niya sa isang ranker. Siguro nga raw ay dapat na ring gumaan ang kanyang loob dahil nagawa na niyang makapasa sa pangalawang pagsubok. 2 araw nga lang daw ay gagaling na ang kanyang kanang braso. Mabuting araw at mabilis ang kanyang paggaling, kung hindi raw ay titiisin na naman niya ang mga hinaing ng Chief Doctor na si Jin Il-huan sa kanyang pagpapagamot. Pinagtuunan na ng pansin ni Yuan ang buong Heavenly Demon Spirit na kanyang natanggap. Isa raw itong exclusive martial arts ng Heavenly Demonic Cult, na ginawa ng Heavenly Demon na si Chon Mujin. Pinapangibabawan daw nito ang mga mabababang ranggo ng martial arts. May rank ito na A- at 0.33% ang proficiency nito. May epekto ito na kayang hatiin ng gumagamit ang kanyang espiritu upang gawing isang clone. Ang kapangyarihan ng Heavenly Demon Spirit ay nakadepende kung gaano karaming mana ang mapapalagay sa nagawang clone. Ang skill nga raw na ito ay isang skill na natutunan niya mismo bago pa niya ito natanggap bilang reward. Hindi na nga rin daw ito masama dahil napakarami nga raw ranker ang naghahangad na makakuha ng mga rank A na skill. Ito nga raw ang skill na master ni Chon Mujin na halos malapit na sa perpekto. Ano nga raw kaya ang panghuling pagsubok na ibibigay nito sa kanya? May kumatok sa pintuan ng kwarto ni Yuan at tinanong kung naroon ba raw siya. Sinabi ng kumatok na ito na ipinatawag raw si Yuan ng Heavenly Demon. Nagtungo si Yuan sa isang tagong lugar sa loob ng kagubatan. Sa lugar na ito ay makikita ang isang napakalaking gusali na tinatawag na Heavenly Demonic Cult Lord's Manor. Sinabi ng lalaking taga-silbi na ipinag-utos raw sa kanya na tanging si Yuan lang ang pwedeng pumasok sa loob. Naglakad si Yuan paakyat ng hagdanan hanggang sa nakarating siya sa loob ng Lord's Manor. Dumiretso ng pagpasok si Yuan, napahinto ito sa paglalakad at naisip kung nasaan na raw kaya ito, hindi niya raw maramdaman ang presensya nito. Kahit anong tingin niya sa paligid ay wala siyang makita. Natural lang naman daw ito dahil wala pa siyang kakayahan na maramdaman ang presensya ng isang high ranker. Hindi pa malaman ni Yuan kung saan ang tamang direksyon nang bigla siyang nakatanggap ng notification na inilalabas ng mahiwagang itlog ang mga pangil nito. Nagkaroon naman ng ideya si Yuan at tinanong ang mahiwagang itlog kung saan ang tamang daan. Habang naglalakad si Yuan ay may isang matandang lalaki na nakaupo sa madilim na parte ng manor. Pagkalapit ni Yuan ay iminulat ng Heavenly Demon na si Chon Mujin ang mga mata nito at sinabing naroon na nga raw si Yuan. Ibinaba ni Yuan ng kaunti ang kanyang ulo at sinabi sa Heavenly Demon na ipinatawag nga raw siya nito sa lugar na iyon. Sumagot naman ang Heavenly Demon at sinabing ipinag-utos niya nga raw ito. Tinanong niya rin kung kamusta na raw ang braso ni Yuan. Ipinakita naman ni Yuan ang kanyang kanang braso na mayroon pa ring nakabalot na benda. Sa may bandang kaliwa ng kanyang baywang ay patuloy ang pag-activate ng epekto ng Edge of Nightfall na sa ilalim daw ng impluwensya ng gabi ay bibilis ang regeneration speed ng kanyang health. Umabot na sa 102% ang health regeneration speed ni Yuan. Hindi naman nakaligtas sa mapagmasid na mata ng Heavenly Demon ang espada na Edge of Nightfall. Sinabi ng Heavenly Demon na magandang araw ang gamit na espada ni Yuan na kahit siya ay gugustuhin na makuha ito.
Naisip ni Yuan na may pagkasakim nga raw ito pagdating sa mga espada. Humingi ng pasensya si Yuan at sinabing hindi niya raw ito pwedeng ipamigay. May adyushi raw na hindi siya titigilan ng sermon kapag nabigo siyang ingatan ang sarili niyang sandata. Nagtanong ang Heavenly Demon kung si Hephaestus ba raw ang gumawa ng espadang ito. May karapatan nga raw ito na magsalita ng ganoon. Nagtanong naman si Yuan kung kilala ba raw ng Heavenly Demon ang adyushi na si Hephaestus. Sumagot naman ang Heavenly Demon na hindi niya raw ito kilala. Nagkaroon lang daw siya noon ng oportunidad na gamitin ang ilan sa mga ginawa nitong espada. Tumayo na ang Heavenly Demon at sinabing tama na raw ang maliliit na bagay at umpisahan na raw nila ang panghuling pagsubok. Napatanong naman si Yuan kung ibig sabihin ba raw ng Heavenly Demon ay ngayon na mismo. Ipinakita niya ang nakabenda niyang braso at tinanong ang Heavenly Demon kung ngayon na ba raw talaga kahit ba raw ganoon pa ang kanyang braso. Sinabi naman ng Heavenly Demon kay Yuan na sinabi raw nito kanina na ayos lang naman daw ang braso nito. Sumagot naman si Yuan na wala naman daw problema sa paggalaw nito, hindi niya pa nga lang daw ito kayang gamitin sa pakikipaglaban. Sinabi ng Heavenly Demon na hindi na raw yun mahalaga, hindi rin naman daw nito kailangang gamitin ang kanyang braso. Habang pinagmamasdan ang nasa unahan niyang Heavenly Demon ay naisip ni Yuan na ginagawa nga raw nito ang lahat ng kanyang magustuhan. Umasa pa naman daw siya na haharapin niya ang kanyang panghuling pagsubok nang nasa tama siyang kondisyon. Nagulat si Yuan nang bigla na lang nawala ang Heavenly Demon na nasa kanyang harapan matapos nitong maglakad papunta sa isang pader. Napaisip siya kung isa ba itong illusory barrier. Bigla niya namang narinig ang mababang boses ng Heavenly Demon, tinanong siya nito kung ano raw ang ginagawa niya at bakit hindi pa siya pumapasok. Dahan-dahan na hinakbang ni Yuan ang daan na dinaanan ng Heavenly Demon, kailangan niya nga raw mag-ingat dahil sa komplikadong harang na ito. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang Cinder Eyes upang labanan ang epekto ng Requiem Barrier ngunit hindi ito nagtagumpay. Mas lalo pang nagdahan-dahan si Yuan sa kanyang paglalakad at naisip na hindi niya nga raw yata malalampasan ang harang na ito. Naisip niya na kapag hindi nga raw siya nag-ingat ay maaari siyang mahulog sa isang ilusyon, nang may bigla namang humawak sa kanyang balikat. Hinila siya ng brasong ito papasok sa loob ng mahiwagang harang. Ang harang pala na ito ay ang daan patungo sa Heavenly Demonic Cave. At doon magsisimula ang pinakahuling pagsubok ng Heavenly Demonic Cult. Gaya ng natanggap na notification ni Yuan, napadpad siya sa isang kuweba kung saan gaganapin ang kanyang panghuling pagsubok. Agad niyang iminulat ang kanyang mga mata at nagmasid sa kanyang kapaligiran. Nakita niya ang Heavenly Demon na si Chon Mujin na naglalakad patungo sa madilim na parte ng kuweba. Huminto ito ng saglit at sinabihan si Yuan na sundan daw siya nito. Nag-activate si Yuan ng maliit na colossal fire upang gawing ilaw sa paglalakad niya sa madilim na daan. Nagtanong ang Heavenly Demon kung na-master na ba raw ng husto ni Yuan ang Heavenly Demon's Spirit. Sumagot naman si Yuan ng oo, nakuha niya nga rin daw ito bilang isang skill. Sinabi ng Heavenly Demon na kung ganoon nga ay madadalian na raw si Yuan na gamitin ito. Naging mas maayos nga raw ang mundo sa pagdating ng mga skills at stats na ito. Naiintindihan ni Yuan ang mga salitang binitawan ng Heavenly Demon dahil isa nga raw ito sa mga pinakamatandang high ranker na nabubuhay. Pinuri ng Heavenly Demon si Yuan at sinabing isa raw itong magaling na fighter. Bahala na raw si Yuan na mag-ingat nito. Napatanong naman si Yuan kung ano ang tinutukoy ng Heavenly Demon pero wala siyang nakuhang sagot. Napaisip siya kung ano ba raw kaya ang ibig sabihin ng sinabi nito. Bigla namang nagparamdam ang mahiwagang itlog na naglalaway raw ito at inilalabas raw nito ang kanyang mga pangil. Nagulat naman si Yuan sa kakaibang liwanag na nakita niya sa kanyang harapan. Nagmula ang liwanag na ito sa isang malakulay lila na apoy na nagpapalabas ng napakalakas na kapangyarihan. Naisip ni Yuan na ang kapangyarihang ito ay nagmula nga raw sa labas ng tore. Mahina man daw pero nararamdaman niya nga raw dito ang kapangyarihan ng isang outer god. Ito nga raw siguro ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng mahiwagang itlog simula nang dumating siya sa Heavenly Demonic Cult. Napatanong si Yuan kung ano raw ito, nagre-react din ang kanyang colossal fire sa misteryosong kapangyarihang ito.
Sumagot naman ang heavenly demon at sinabing tinatawag raw nila ang malakulay lilang apoy na ito sa tawag na holy fire. May isang araw matandang propesiya ang ipinasa sa mga sunod na henerasyon simula nang madiskubre nila ang apoy na ito at manatili ang kanilang cult sa Mount Heaven, na kaya raw nabuo ang kanilang heavenly demonic cult ay para protektahan ang holy fire na ito at hanapin ang nakatakdang magmay-ari nito. Ang kauna-unahang heavenly demon ng cult, ang pangalawang heavenly demon at maging ang kanyang master ay mga namatay nga raw na ginagampanan ang kanilang tungkulin sa pagprotekta sa holy fire. Kaya nga raw ganoon rin ang ginagawa niyang tungkulin ngayon. Nagtanong si Yuan kung naniniwala ba raw talaga ang heavenly demon na si Chon Mujin sa isang propesiya. Sumagot naman ang heavenly demon na isa raw relihiyon ang heavenly demonic cult bago pa ito naging isang martial school. Mawawala nga raw ang pundasyon ng kanilang relihiyon kapag nawalan sila ng paniniwala. Sa pagdaan nga raw ng napakahabang panahon ay dumami ang mga dumating na malalaki at mas malalakas na mga paksyon kaysa sa heavenly demonic cult. Bilang isang heavenly demon ay wala raw siyang pagpipilian kundi gumamit ng panlinlang upang maprotektahan niya ang holy fire. Idiniklara niya nga raw noon na lahat ng gustong sumali sa heavenly demonic cult, ay kailangang pagdaanan ang ibibigay nilang pagsubok upang mapatunayan ang kanilang kakayahan. Nagtanong si Yuan kung ginawa ba raw ng heavenly demon ang mga pagsubok na ang holy fire ang nakalaan na magiging reward. Sumagot naman ang heavenly demon na tama raw ito, nagawa niya nga raw maitago at maprotektahan ang holy fire sa pamamagitan ng pagkukubli nito sa kanilang pagsubok. At ito nga rin daw ang dahilan kung bakit napakataas ng mga difficulty ng mga ibinibigay niyang pagsubok. Nagtanong si Yuan kung may iba na raw bang nakagawang makarating sa lugar na ito. Sumagot naman ang heavenly demon na nakarating na raw doon ang Sword Lord. Pero hindi raw ito nagtagumpay na makuha at matalo ang holy fire. Iniangat ng heavenly demon ang kamay nito at sinabing ito na raw ang panghuling pagsubok. Kailangan daw tiisin ni Yuan ang napakainit na apoy nito hanggang sa kilalanin siya ng holy fire. Pagkatapos ideklara ng heavenly demon ang pagsisimula ng pagsubok ay lumakas ang apoy na ibinubuga ng holy fire. Kasunod noon ay nakatanggap si Yuan ng notification na kailangan niya raw tiisin ang holy fire. Kapag raw sumuko siya ay ito na rin ang wakas ng kanyang pagsubok. Hindi pa rin maramdaman ni Yuan ang anumang aktwal na init nito. Ngunit pakiramdam niya ay kaya siya nitong lunukin at tunawin ng anumang oras. Naisip ng heavenly demon na maging si Yuan nga raw ay nahihirapan na magdesisyon na pasukin ang nagngangalit na apoy na ito. May mga kwento nga raw noon na nagawang tumagal ni Son Ogong ng 40 araw sa loob ng 8th Triagram Crucible. Pero natanggap nga raw ni Son Ogong ang pagsubok na ito noong malapit na siya sa pinakataas ng tore. Napaisip ang heavenly demon kung magagawa nga raw bang tumagal ni Yuan at makaligtas sa pagsubok na ito. Kahit nga raw nagawa nitong matutunan ang heavenly demon spirit, at nagawang masangga ang mga suntok ng Fist Lord ay balewala raw ang lahat ng ganitong achievement sa harap ng isang misteryosong kapangyarihan. Magiging parang isang ordinaryong tao nga raw si Yuan sa harap ng holy fire na ito. Napansin ng heavenly demon na nagumpisa ng humakbang si Yuan. Sa paglapit ni Yuan ay parang iniimbitahan siya mismo ng holy fire. Pinagmasdan naman ng heavenly demon si Yuan kung may bahid ba raw ito ng pag-aalinlangan at takot. Ini-activate ni Yuan ang kanyang cinder eyes upang labanan ang holy fire. Naisip niya na lumalakas nga raw ang apoy nito sa pamamagitan ng pagkain ng nararamdaman niyang takot. Nilalabanan rin ng kanyang suot na pyromancy robe ang kinakaharap niyang holy fire. Naisip niya na ang kapangyarihan nga raw na ito ay nasa anyo ng apoy, na siyang kumakain at sumusunog sa sinumang nakakaramdam ng takot dito. Ito nga raw ang dahilan kung bakit mapanganib ang holy fire na ito. Kailangan niya nga raw isipin na hindi siya naiinitan. Sa patuloy na paglapit ni Yuan ay lumakas ang sakop ng holy fire at tumindi ang init na ibinubuga ng mga apoy nito. Nakahanda nang ilabas ng mahiwagang itlog ang mga mata at mga pangil nito ngunit pinigilan ito ni Yuan. Sinabi ni Yuan na wag daw itong makikialam, kapag daw kinain nito ang lahat ng apoy ay wala na raw matitira para sa kanya. Naisip ni Yuan na matagal-tagal na nga rin daw niya itong hindi nararamdaman. Mga nilalang na kayang gumawa ng takot na mas matindi pa sa kamatayan,
Mga nilalang na hindi kayang maipaliwanag na kilala sa tawag na mga outer gods. Ganito nga raw ang pakiramdam niya noong mga araw na kinakalaban niya ang mga ito. Kapag nga raw natakot siya sa kapangyarihang ito ay wala raw siyang karapatan na maghawak ng lakas nito. Pinagmasdan ni Yuan sa kanyang mga mata ang mga napakalaking apoy na papalapit sa kanyang kinatatayuan. Hindi nga raw niya alam kung ano talaga ito pero napakarami na raw nang nakita niyang outer gods para lang matakot pa siya sa isang ito. Ang nanghina nga lang daw sa kanyang pagbabalik sa kasalukuyang panahon ay ang kanyang katawan. Hindi niya raw malilimutan ang walang katapusan na pakikipaglaban nila sa mga outer gods. Iniwanan man daw niya ang kanyang espada na ginamit niya upang mabuhay sa isang pawasak na mundo. Napagtibay naman daw niya ang kanyang hangarin at fighting spirit sa pagbabalik niya sa kasalukuyang panahon. Despair that reaches the skies, gloom trapped in a swamp, one who couldn't be born, at foolish chaos. Habang nakikipaglaban nga raw siya ng walang katapusan sa mga outer gods na ito ay mas lalo raw niyang inihanda at pinagtibay ang kanyang puso. Daan-daan at libo-libong beses nga raw siyang nakipaglaban kasama ang kanyang mga kasamahan. At pagkatapos niya nga raw bumalik sa kasalukuyang panahon at umakyat mula sa pinakamababang palapag ay hindi raw nanghina ang kanyang puso, imbis raw ay naging mas matibay at mas malakas pa ito kumpara sa dati. Habang hawak ang kanyang dibdib ay sinabi ni Yuan na isa lang ang rason niya para magpunta doon. Nagbalik raw siya doon para talunin ang lahat ng mga outer gods. Mas lalong lumakas ang ibinubugang apoy ng Holy Fire matapos niyang tapusin ang kanyang pagsasalita. Hanggang sa unti-unti na nitong pinapasok ang kanyang katawan. Wala namang magawa si Yuan kundi tiisin ang napakalakas at napakainit na apoy na ito. Sa pagtagal ng oras ay unti-unti nang nanghina ang apoy na nararamdaman ni Yuan. Lumiwanag ang Dark Divine Crystal at naglabas ng kapangyarihan na tumulong kay Yuan upang bumilis ang paggaling ng mga tinamo niyang sunog at mas tumagal pa sa hinaharap niyang apoy. Tuluyan nang nanghina ang apoy at nahati sa 3 piraso ang kinaharap na Holy Fire ni Yuan. Kasunod noon ay nakatanggap si Yuan ng notification na nagawa raw niyang makapasa sa pagsubok ng Heavenly Demonic Cult. Tumigil sa harapan ni Yuan ang 3 malakulay lilang apoy. Kasunod noon ay dumating ang notification na matatanggap raw ni Yuan ang titulo na Vice Lord ng Heavenly Demonic Cult. Nakatanggap rin siya ng 100,000 points bilang reward. Umangat ng 1 puntos ang kanyang strength at nadagdagan ng 2 puntos ang kanyang dexterity. Nadagdagan naman ng tig-1 puntos ang kanyang constitution, perception at arcane power. Nakakuha raw siya ng skill na may mas mataas na rank sa Colossal Fire kaya maglalaho na raw ang skill na ito. Napatingala si Yuan sa 3 malakulay lilang apoy na nasa kanyang itaas. Nakatanggap siya ng notification na pag-aari na raw niya ngayon ang skill na Holy Fire. Maaari na raw siyang magtungo at mag-teleport sa ika-11 palapag. Naisip ni Yuan na nakapasa nga raw siya sa pagsubok at wala raw palang intensyon ang Holy Fire na labanan siya. Nagawa na nga raw niyang makuha ang Holy Fire na ito. Napansin ng nag-aabang na Heavenly Demon ang paghina ng apoy na dala ng Holy Fire. Napaisip siya kung bakit ito nangyayari at kung sumuko ba raw si Yuan. O baka naman daw naluso na ito sa loob at namatay. Noong umunti na ang apoy ay naisip ng Heavenly Demon na nagawa nga raw nitong makasurvive. Habang naglalakad si Yuan papalapit sa kanya ay naisip ng Heavenly Demon na hindi na nga raw bumalik ang Holy Fire sa orihinal nitong anyo. Tinanong ng Heavenly Demon si Yuan kung ano raw ang nangyari sa pagsubok nito. Hindi naman agad nakasagot si Yuan. Nagulat ang Heavenly Demon nang mapansin ang panghihina ni Yuan. Hanggang sa tuluyan na itong nawala ng malay at bumagsak sa pwestong kinatatayuan niya. Vice Lord of the Heavenly Demonic Cult, nagtataglay ito ng ganap na pangingibabaw at utos sa mga kasaping miyembro ng Heavenly Demonic Cult. Maaari itong ipawalang bisa ng sinumang may titulong Heavenly Demon. Title ang classification nito, at biyang rank nito. Holy Fire, isang hindi mapatay-patay na apoy na hindi malaman kung saan nagmula. Depende sa emosyon ng kalaban, nagagawa nitong maglabas ng mas malakas na kapangyarihan nang walang anumang karagdagang pagkonsumo ng mana. Hindi nito mapipinsala ang anumang mga target na hindi mo kagustuhang saktan.
S+ ang rank nito, 0% ang proficiency nito, at may epekto ito na nagpapatindi ng mga binigay nitong sugat.